Hello, magandang gabi po sa ating lahat at magandang umaga sa Pilipinas. Mag-update lang po ako sa ginagawa po naming GoFundMe na page para sa mama ko. Sa ngayon po ay inilabas na lang po namin siya sa hospital kasi sabi ng doktor na hindi na kayang agapan pa yung sakit niya dahil yung cancer po niya is stage 4 na at marami na daw ugat na pumutok banda doon sa may liver niya. So, hindi na maaaring tapalan pa or isarado gawa ng dahil sa marami na. At dahil din sa edad niya, mahihirapan na yung mama ko na tapalan ang lahat ng yun. Hindi nakakayanin. So, inilabas na lang po namin siya dahil yun po ang advice ng doktor na ilabas na lang. At babalik po siya sa hospital every 3 weeks, 3 times a week. Dahil po, doon po ay babawasan po yung dugo niya. Ilabas lahat yung dugo niya. Tapos, pagkatapos noon, i-check naman uli yung dugo niya kung bumaba ba yung hemoglobin. Tapos pag bumaba, aabunuhan na naman po siya ulit. Kasi ginagawa po yun na kailangang ilabas yung niya, yung dugo o babawasan yung dugo niya para hindi po lalong lumalaki yung tiyan niya. Dahil pag lumalaki po yung tiyan niya, dyan po yung time na hindi na po siya pwedeng kumain, isuka na po niya lahat at saka hindi siya nahihirapan siyang huminga at hindi siya pinapagpapahinga ng sakit. So kailangan na maglabas ng dugo. Yung dugo niya is yung bang kumbaga parang may similarity doon sa dialysis ng ganon. Pero ang ito lang kasi kay mama, pagkatapos ng ibawas yung dugo, i-check yung CBC niya kung mababa yung hemoglobin, tapos mag-aabuno na naman ulit. So, ganun po yung pangyayari. 3 times a week po ginagawa. Yun ang kapatid ko at saka yun yung balita ng kapatid ko dahil ang advice ng doktor na hindi na lang magtatagal yung mama ko kahit masakit sa loob namin, lalo na 2 weeks lang siya o almost 3 weeks sa ospital, gumastos na po kami ng mga halos $500,000 na po yung nagastos namin. Kaya po kami ay gumawa ng GoFundMe page kasi hindi na po namin na kakayanin. OFW nga po kami lahat, pero syempre nasisimot din po ang pera namin dahil isipin mo naman na araw-araw na gamot is libo-libo. Kaya sinisikap namin na makapag ng goal namin dun sa GoFundMe. And maraming salamat po sa lahat ng nagbigay. Malaking tulong po yung binigay nyo dahil nakakabili po ng gamot, tapos yung pagbalik niya sa hospital for follow-up check-up is nakakatulong po. Kaya maraming salamat po at saka ang Diyos na lang po ang lahat na magbalik sa inyo. Pagpalain po kayo ng may kapal. Mag-update na lang po ako sa susunod kung ano po yung susunod. Basta lang ang masasabi ko po sa ngayon is yung advice ng doktor is ibigay na lang daw namin lahat kung ano ang gusto ng mama namin dahil hindi na raw siya magtatagal. Pero ang sabi sa isip ko naman na Diyos lang ang may alam kung hanggang kailan siya. So hopefully na na tatagal pa yung mama ko. Pero kung magtitiis lang din naman siya sa sakit, mas okay na rin po natanggapin namin kung ano't ano man ang mangyayari in the future. Good morning po sa inyong lahat dito sa Canada and good evening dyan po sa Pilipinas. Nais ko lang po ulit humingi po ng support po sa inyo sa aming GoFundMe dahil hanggang ngayon po ay
yung mama ko is under ano pa po siya, yung 3 times a week po yung bawas ng dugo niya mula sa katawan, and then i-check po yung yung hemoglobin niya. Pag mababa yung hemoglobin niya ay aabunuhan po siya ng panibagong dugo. If naman na hindi mababa yung hemoglobin ay pasalamat din naman kami dahil okay yung hemoglobin, dahil hindi na kailangan pabibili ng dugo para iabuno. Pero mostly is pagkatapos ng bawas ng dugo, lahat ay inaabunuhan siya most of the time. Kaya gumawa po kami nitong GoFundMe para po sa mga may malalambot ang puso dyan ay matulungan po kami sa aming panggastos, dahil simot na rin po kami. Yung sweldo namin halos sa isang linggo, yung sweldo namin sa isang linggo halos doon lang po napupunta. Kami dito sa Canada minsan hindi na kami halos makapag-grocery para sa sarili namin dahil nga ginugugol at saka inuubos na lang po namin dun sa mama namin, dahil alam naman po namin na sasabi nga ng doktor, anyway, ang doktor is tao lang naman, Diyos lang naman talaga ang may alam sa lahat. Pero syempre sa ngayon sabi ng doktor gawin na lang daw namin ang lahat na makakaya namin para sa mama namin, dahil konti na lang daw ang panahon na nalalabi sa kanya. Kaya nais po namin sana na kahit konting amount lang po na maibibigay niyo po, dahil talaga pong said na po kami, dahil sa may kamahalan din po yung bayad doon sa pagbabawas ng dugo niya 3 times a week, almost 3,000, maliban pa po yun sa mga gamot na binibigay ng doktor. At sa gusto po at nais na magbigay ng tulong, ilalagay ko lang po sa description yung GoFundMe link namin, dahil may goal po kami na nais na makuha, gawa ng talagang said na talagang kahit nga sa akin ay yung hindi na kami halos makapag grocery, iniisip na lang namin yung mama namin na kahit man lang sa munting o kaunting panahon niyang natitira dito sa mundo ay maibigay namin yung hindi siya nakakaramdam ng sakit, dahil yun lang po yung sabi ng doktor sa amin, na sisikapin na lang daw namin na hindi niya mararamdaman yung sakit hanggang sa siya ay kung kukunin man siya ni Lord, kasi yun lang ang paraan na hindi niya maramdaman ang sakit, yung babawasan yung dugo niya, ilabas yung dugo niya, kasi pag hindi ilabas yung dugo, yung mga dugo niya, lalaki at lalaki ang tiyan niya at hindi tumatanggap ng pagkain ang tiyan niya, isusuka niya kahit gamot. So kaya yun po ay ginagawa, tsaka sumasakit po yung tiyan niya pag hindi ginagawa yung pagbabawas ng dugo. Masakit po para sa amin, kahit sa akin masakit, kasi parang pakiramdam ko na pag OFW pala tayo, yung mga mahal natin sa buhay, hindi natin makikita na, aalis sila or kunin sila ni Lord. Hindi ko nasisilayan. Yun ang na-realize ko sa akin. Nare-realize ko na pag yung mahal natin sa buhay, hindi tayo pwedeng makauwi, kasi instead na yung pamasahin na iuwi natin is ipadala na lang natin para ma-extend pa yung buhay nila. Pero yun nga lang,
pag sila ay kinuha ni God, hindi ka pwedeng makauwi. Tiniis ko na lang kasi yung bang tinanggap ko sa sarili ko na talagang ganyan ang buhay OFW. So, sa ngayon po is nasa bahay yung mama ko and yun nga, lagi siyang under observation at saka laging nakahanda yung oxygen kasi may time na nahihirapan siyang huminga. And yun lang, pinag-pray ko kay Lord na sana hahaba pa yung buhay niya, pero kung kukunin siya ni Lord, tanggapin na lang namin o tanggap ko rin para sa sarili ko dahil wala naman akong magagawa. Lahat naman tayo ay temporary lang dito sa sa mundo. Kaya yun na lang po ang ginagawa ko. Kaya marami sa ngayon pa lang po magpapasalamat na po ako sa gustong tumulong para naman para madugtungan ang buhay ng mama ko. Papasalamat ako sa inyo dahil sa kusa niyong pagtulong sa amin financially. And Diyos na po ang bahala na magbalik sa inyo ng siksik at liglig na blessing. Maraming salamat po at ilalagay ko na lang po sa link yung GoFundMe page namin para doon na lang nyo po i-click at saka doon na lang nyo po sundin nyo na lang po yung proseso doon kung nais nyo pong mag-donate para sa mama ko. Thank you very much po and God bless.